And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Ang galing mo lang. Because you never made me feel na may iba pala. Hi, DJ Rocky. Lately lang akong nahilig makinig sa radyo. I got hooked on your program. And I'm trying my best na mapakinggan kita kapag free time ko. To be honest, I am not a good storyteller. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Pero, simulan natin. Itago mo ako sa pangalang Rosie. At ito, ang aking secret file. After ko na nakatapos ng college, nag-work ako sa isang government agency sa Pasay bilang isang temporary clerk at lumabas agad ng bansa. Isa akong miyembro ng NBSB. Ang buhay ko lang noon ay umiikot sa school, part-time, at bahay. Napunta ako sa Middle East, Bahrain to be specific, at the age of 21. Nagtrabaho ako bilang receptionist sa airport. Marami akong mga nakikilalang tao. Pero may dalawa na talagang nakakuha ng atensyon ko. The first guy ay naging best friend ko. Then the second guy, siya naman ang naging boyfriend ko. Nag-promise ako sa sarili ko na hindi muna ako magbo-boyfriend sa first 2 years ko. Pero pinagbibigyan ko ang mga kasama ko na i-arrange ako ng blind date. Natutuwa kasi sila sa akin. O siguro, challenge na rin kung paano nila ako ma-convince na magkaroon ng boyfriend. A month bago ako mag-2 taon sa trabaho, may lalaking pabalik-balik sa pwesto ko. At panay ang ngiti. But he never asked for my phone number. Ang gwapo niya. May blue eyes. At mukhang bata. Sabi ko sa sarili ko, sana hingin niya ang number ko. Before uwian, lahat ng mga kasama ko tinutukso ako. Sinasabi sa akin na sana may makatagpo rin kaming lalaki katulad ng nakatagpo ni Rosie. After nun, may iniabot sila sa akin na bouquet of flowers. Nagtaka ko. Tiningnan ko ang bouquet. May card. Chinek ko ang card. At ang sabi, I hope you will accept me as your friend, Brent. Tinanong ko ang supervisor ko, Ate, sino to? Wala akong kilalang Brent. Then sabi niya, Rosie, sorry. Binigay ko na ang number mo sa kanya. Ang gwapo eh. At sabi niya kung may number at kilala ko raw ang babaeng parang Barbie sa reception.
Nang marinig ko, natawa ako. Barbie. Yun talagang description sa akin. Well, that time kasi payat at matangkad ako. Pero hindi naman ako kasing ganda ni Barbie. At doon na nagsimula ang lahat. Brent is a military man. Nakabase siya sa Kuwait. Isa siyang American. Binibisita niya ako every 2 weeks. Tumatawag siya every morning at bago matulog. Meron pang text in between. Yun ang naging routine naming dalawa. Then after a year, tinanong niya ako kung pwede na ba kaming maging mag-boyfriend o girlfriend. Sinagot ko siya kasi maliban sa ang tiyaga niya, nasa malayo siya, so safe ako. To be honest kasi, sa mga lahi nila, mabilisan talaga. So after a month na sinagot ko siya, tuwing bibisita siya, may kasama siyang mga kaibigan. Pinakikilala niya ako. Hanggang sa na-contact na rin ako ng mom niya sa US. Naging regular na chatmate ko ang mom niya simula nun. After 6 months na naging kami, it was time for my annual leave and I will spend my 45 days in the Philippines. Nagulat ako nung magtanong siya kung pwede raw ba siyang sumama sa akin. Nag-alangan ako kasi hindi pa alam ng pamilya ko na may boyfriend na ako. Tsaka mahirap lang kami. I'm not sure kung kakayanin niya na magstay sa amin. He got upset when he heard my hesitation. Hesitation that came from my voice. But in the end, pumayag din ako. Pag-uwi namin ng Iloilo, wala naman akong dapat ipag-alala pala. Kasi kayang-kaya niyang makipagsabayan sa buhay ng mga tao sa amin. Nakasundo niya ang lahat. Kaya ang saya-saya ko. Wala na akong dapat ipag-alala. Then bumalik na kami sa kanya-kanya naming bansa. Masaya. After 5 months, niyaya niya ako uli na umuwi ng Pilipinas. Kakausapin lang daw niya ng personal at hihingin niya ang permission ng pamilya ko. Nakaka-overwhelm ang mga pangyayari. Nakakuha ako ng 2 weeks approval from work pero in a month pa. Then one morning, when he called me to wake me up, wish me to have a good day on work, medyo naging emotional siya. Ang sabi niya, "Sweetie, no matter what, please remember that I love you so much. And I thank God for having you. I cannot wait to spend my life with you. I'm sorry if someday I'm the cause of your tears." Dahil sa sinabi niyang yun, napajoke tuloy ako. At ang sabi ko, "Why do I feel like you are going to leave me? Is there someone else? I told you that if there is someone else, just be honest. I will not insist myself, just let me know." Then he said, "No, sweetie, I love you so much. I want you to know that." Parehas kaming mangyak-ngyak. Na marinig yun mula sa isa't isa. Nag-I love youhan kami. And then I said, "I love you so much. And please be careful on driving." Sa break ko, pumunta ako ng toilet para mag-open at mag-check ng cellphone ko. Meron akong mensahe. "I love you, sweetie."
Then just like after a minute, may tumatawag na unknown number from Kuwait. So I answered. Ang intro sa akin ay, "Hello, am I talking to Rosie?" Then sabi ko, "Yes. May I know who I'm talking to, please?" Then sabi niya, "Rosie, this is Tony, Brent's commander. Please, listen to me. I hate to be the bearer of this news, but I have to let you know. Brent just had an accident and he wasn't able to make it. I don't want to believe it. Kaya ang sabi ko, if he's joking, it's not funny at all. I was just talking to him this morning." Then he said, he wished it was a joke. But it's hard for him as well. Lumabas ako ng toilet na blanko ang lahat, tulala. Tinatanong ako ng mga kasama ko kung anong nangyayari sa akin. Kasi they got used of me being jolly, pero during that time, wala silang makuha sa akin. And then my supervisor came. Hinag ako, asking if masama bang pakiramdam ko. At dahil sa yakap na yun, bigla na ako napahagulgol. Nagulat ang lahat. Then I said, "Brent is gone. He had an accident this morning, but I don't know." Pagkatapos noon, that day, naging sunod-sunod na ang calls. Mula sa kanyang best friend, mula sa mom niya, mula sa supervisor niya, sa commander niya. And I just cried and cried. Grabe, para akong lutang. A day after, the commander called me again to update me. He said that the family is requesting for my presence on his funeral. I told him I am not sure because it will take some time to process the papers. And I'm not sure if this time my company will let me travel to US. Also, iniisip ko ang gastusin. Ubus na ang savings ko. My friend said, papautangin niya raw ako. And then, few moments later, tumawag sa akin ang commander niya. They contacted our management, embassy, and they will take care of my ticket as well. He also said, I hope you will be okay and won't be surprised. But I want you to know from now, and we just knew it today, that there are other women involved. And they are requesting to let them go to US and attend the funeral. I was like, oh, okay. Then, what should I do? Then he said, as per the mother, they want you there, not the other women. Then he added, can I let them know of your existence? That you're going to be there? I said, you may, but please don't tell them that I am also his girlfriend. Just tell them that I'm a close family friend. Pagkatapos ng call na yun, naging roller coaster ang emotion ko. Knowing that kind of reality. Napamahal na rin ako sa mom niya. So itunuloy ko na lang.
Naging smooth ang lahat ng paperworks. And the embassy had given me 5 years visa kahit ang boss super kinded sa akin. And when I arrived at the airport, sinundo ko ng commander. I met all the members of the family. Very cool and welcoming silang lahat. Tapos kinagabihan, yung mom niya, may inabot sa aking pair of rings. I asked her, "What are these?" She said, "Those are yours. He asked me to pick it last month." Napaiyak ako sa sinabi ng mom niya. Then I said, "I'm not sure if it's really for me." Then she answered, "He only introduced one, and it was you." Pagkatapos noon ay niyakap niya na ako. Kinaumagahan after ng military shooting, they asked me to come over. Tinurn over yung flag sa mom niya, yung badges niya sa akin. Then they gave me a moment to be alone. I told him, "I'm not sure if I should ask you why. I'm not sure if I should say maybe you are really not meant for me. That maybe this is happening because we will be fighting over you. I don't really know if you love me at all." Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit lang na kailangan sa ganitong paraan ko pa malalaman. Ang galing mo lang. Because you never made me feel na may iba pala. You never gave me a reason to have a doubt. Maya-maya pa'y dumating si Commander. He told me how admirable I am, or admirable I am. How I handled the situation. He said, "You can scream if you want." Nangiti ako. What for? That will be useless. I'm hurt because I lost him. And because I was betrayed. Knowing that I am not the only one. Actually, I think one is a hacker and managed to get my email and phone number. She shared it to all. I don't know if I deserve to be here, but I want to finish this quickly. Nang makabalik kami sa lugar nila, magkakasama kaming lahat. Pinag-uusapan namin lahat ng mga memories namin with Brent. Mahirap, pero kailangan kong i-share yung sa akin, yung sa amin ni Brent. Then I opened my emails and there, 5 of them have emails sent to me. 4 na Pinay at 1 American. Lahat galing sa iba't ibang bansa. But the one staying in the Philippines is the wild one. Lahat sila nagwi-wish na sana sila ang nasa lugar ko. Nasa lugar ko. Kung bakit ako pinayagan at sila hindi. Ang isa, nagpadala pa ng photos nila in bed. Very detailed ang story niya. Kung paano nila ginawa ang lahat. I was reading all the emails loudly para marinig ng mom niya. Kasi they're all part of his memory. Pero parang dinudurog ang puso ko habang binabasa at tinitingnan ng mga photos nila together. And then, his mom embraced me and told me to stop. The commander asked Mom if he can take me away to Florida for 3 days just to relax a bit. I end up spending 5 days in Florida and 5 days with Brent's mom. Then back to Bahrain with my work. Marami nagsasabi ng mga
kasamahan ko, bakit daw hindi ko ginrabang pagkakataon na magstay doon. Sayang raw ang visa. Then I said, it is not for me. It is not for me. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Rosie. At ito, ang aking secret vow. And now, it's time for SPG. As in, Super Pagner Secret Vow. Pumasok kami sa elevator at doon na rin nilabasan. Hi DJ Rocky. Nakakahiyaman. Pero gusto ko lang ibahagi ang experience ko sa trabaho. Isa akong empleyado sa isang BPO company. Itago mo ako sa pangalang Thanos. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pagner Secret Vow. Bago ang lahat, isa munang malupit na sikreto ang ibubunyag ko. May affair kami ng team leader ko. Itago natin siya sa pangalang TL. TL. Dahil total, yun naman ang role niya sa buhay ko. TL as in tinatagong love. Mahigit ilang buwan na may affair kami ni TL. At hindi ito alam ng jowa ko. Nakukulangan na kasi ako. Sa tsuktsak chenes, tulo ang dugets pagdating sa jowa ko. Palaging busy. Palaging kasama ang mga kaibigan niya. Kaya palagi rin kaming walang tagumpay. If you know what I mean. Habang hinahanap-hanap ko yung ganong klase ng fulfillment na hindi ma-provide ni jowa, kay TL ko yun naramdaman. Mas bata sa akin actually si TL. Kaya mas tinatayuan ako kapag may pinapagawa siya sa akin o inuutos. Oo, tumatayo ako agad kapag may utos siya sa akin. Oo, delulu thoughts pero legit yon DJ Rocky. Fast forward, 3 buwan after kuma-under kay TL, tsaka na nag-start ang unexpected closeness namin. One time kasi, nagkasabay kaming mag-early breakfast sa cafeteria. At na-open ko sa kanya na medyo on the rocks na kami ng jowa ko. Sabi ko sa kanya, we still love each other pa rin naman. Pero yun lang, hindi na pareho dati. Siya naman daw, close to 1 year nang walang jowa. At moving on pa rin daw dahil his ex-boyfriend cheated on her. Habang nag-uusap kami, nakaramdam ako ng koneksyon sa aming dalawa na hindi ko maipaliwanag ng basta-basta. DJ Rocky, ang alam ko lang, we jive with each other at mukhang kailangan namin ang isa't isa. Not long after that, mas tumindi na ang conversations namin sa Messenger. Kinailangan ko pang gumawa ng dummy account at gumamit pa ng isang phone just to communicate exclusively with DL.
Then mas naging close kami nung nagsimula kaming magsabay umuwi. Umaangkas na siya sa motor ko at inihahatid ko siya sa kondo niya. Hindi naman everyday, pero madalas. Then nagkaroon kami ng isang rest and recreation activity para sa team namin. End of the month. Kasi na-meet namin ang targets namin. Kaya nag-initiate si TL. Nag-initiate siya ng R&R sa amin. Mga November ito last year. If I'm not mistaken. Ayun, syempre, inuman. Party! 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 Na may sayawan sa club. Oo, DJ Rocky. May sayawan pa sa club. Abay, enjoy kaming lahat. Enjoy ako. Enjoy si TL. Enjoy ang lahat ng nasa team. After an hour, medyo may tama na si TL. Ako honestly uminom din pero mataas ang tolerance ko sa alak. Kaya malinaw na malinaw pa ang utak ko. Tapos niyaya ako ni TL na bumalik sa office kasi kukunin daw niya yung iba pa niyang mga gamit. Nagpapahatid siya sa akin sa motor ko. Ako naman bumayag kasi TL ko nga siya, 'di ba? Team leader at tinatagong love. So ayun, hinatid ko siya sa office. Then na-notice ko, medyo iba na rin ang behavior ni TL. Pagdating namin sa opisina, pasakay na kami sa elevator at naghihintay ng bigla niya akong kinis, DJ Rocky. Long kiss. Sa isip ko lang, shucks, sarap. Niyapos ko na rin siya at nag-kiss kami. Labi sa labi, ladi sa ladi, waila sa waila, gat ka kung gat ka. At hindi na ako nagpigil. Wala na kaming pakialam kung may makakita man sa labi pero that time mukhang walang ibang tao. So game lang, tuloy lang. And then bumukas ang elevator sakto. Walang tao. Pumasok kami sa elevator at doon na namin ginawa ang lahat. Pinindot ko ang close sa elevator. Pinundot namin yung pinakamataas na floor sa elevator para umakyat ito doon. At doon na kami nag all the way. At finally, merong naganap sa amin. Quick, eat to the max. Baon lang ng baon. Baon sa harap, baon sa likod. Total, wala naman kaming kasama sa loob ng elevator. Nakatayo lang kaming dalawa. Walang klaseng paghiga ang naganap. Tinitingnan lang namin kung may papasok sa elevator na ibang tao mula sa ibang floor pero wala. Himala. So dumiretso na ang elevator sa pinakamataas na floor. Walang nakaistorbo sa amin at pagdating namin sa pinakatuktok, hinold muna namin ang door para hindi bumukas at dito ko na tinodo ang pag-yo ba kay TL. Pawis na pawis ako at grabe ang pagiging macho ko dahil sa L na nararamdaman ko. Masasabi ko nang ako ang tigasin. Mga ilang minuto ko ring binayo si TL. Binayo na binagyo hanggang sa na-shoot na kay TL
ang bola. Ako ang last man standing. Bumaba na uli kami ng elevator doon sa floor kung saan ang office namin. Kinuha ni TL ang gamit niya, pero I realize nabitin pala siya. Nagpunta pa kami sa banyo at doon pa siya nakipag round 2. Ihilang ang pahinga. Umupo siya sa may lavatory. Humarap ako sa kanya ng nakatayo. At doon uli bumagyo. Yoba na yoba na yoba. On ba na on ba. After few minutes, na-shoot uli ang bola. Ibang klase si TL. Wild. After ng lahat ng nangyari, hindi na kami bumalik sa club. Nagpahatid na siya sa kondo niya at umuwi na rin ako pagkatapos. Sa ngayon, DJ Rocky, under pa rin ako kay TL. Patago pa rin ang mga nangyayari at namamagitan sa amin, pero this time, bala ko nang makipag-break. Makipag-break sa boyfriend ko. Yes, baya ko, DJ Rocky, lalaki ang jowa ko. Pero attracted din ako sa girls tulad ni TL. Hindi na ako masaya sa jowa ko. At kay TL ko lang naramdaman ang saya na hinahanap ko. Ayoko na sana magbukas pa yun. But I can't wait for the day na tuluyan na kaming maging official ni TL. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky. Salamat for choosing my story sa programa mo. Muli, ako si Thanos. At ito ang aking SPG. As in, Super Wagner Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sabi nila, talamak sa call center ang cheating. Well, 5 years ipinagpalit sa katrabaho. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Badang. Nag-email ako sa'yo para ilabas ang matinding bigat ng nararamdaman ko. Sana'y mabasa mo ito. Ito ang aking secret file. Sabi nila, talamak sa call center o BPO ang cheating. Sa totoo lang, noong una hindi naman ako naniniwala sa ganong klaseng idea o pag-generalize ng ibang tao tungkol sa mga nagtatrabaho sa call center or BPO companies. Kasi naniniwala ako na depende naman yun sa tao. Not until I had a taste of it. Marahil, nasa kultura na at sistema na ng mga nagtatrabaho ron ang pagluloko. Meron akong karelasyon. 5 taon kami. September 2024, nag-celebrate kami ng aming anniversary.
Pero hindi ko inaasahan na yun na pala ang huling beses na magse-celebrate kami ng aming anniversary. Dahil nung October, naalaman ko na niloloko na pala niya ako ng matagal na panahon. Team leader siya sa isang call center. Sa company na yon, nakilala niya ang isang babae. Itago natin to sa pangalang Ella. Bagong pasok pa lang daw yun noon. Nung una, si Ryan, ang boyfriend ko, kwento ng kwento tungkol sa trabaho nila. Pero habang tumatagal, para bang nag-iiba ang ihip ng hangin. Dumalang ang oras niya para sa akin. Yung break na inaasahan kong oras para magkausap kami, hindi na niya naibibigay sa akin. Habang ako, abala sa thesis, sa schoolworks, sa exams, sa defense. Ni hindi nga ako makagala. Puro bahay-eskwela lang ang inaatupag ko. Ni mga lalaking kaibigan ko, nilalayuan ko. Nang sa gayon ay hindi magselo si Ryan. Pinaramdam ko sa kanya yung safety and security na dapat niyang maramdaman. Pero ang hindi ko alam, habang ako ay nananatiling tapat at totoo sa kanya, ay niloloko na pala niya ako. Paano ko nalaman? Isang araw, may nag-message sa akin. Screenshots ng story ni Ella na minamasahe niya ang paa ni Ryan. Kilalang kilala ko yung relo na nasa wrist nung lalaking nasa picture. Regalo ko yun kay Ryan nung anniversary namin. Nakakapagduda. Sinundan po ito ng mga litrato nila na nagpunta sila sa theme park. Na hindi ko mawari kung paano niya naisingit sa schedule niya. Gayong wala naman akong maalala na pinaalam niya sa akin na magpupunta siya ng theme park. Nang makita ko yun, kinumpronta ko agad si Ryan. Gusto ko magharap kami. Gusto ko na magpaliwanag siya sa akin. At nung tinanong ko siya kung totoo ba lahat ng yun, ang sabi niya lang sa akin ay, sorry. Sinubukan kong kunin ang cellphone niya na nasa kamay niya. Pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang cellphone. Pero pinilit ko. Hanggang sa nakuha ko ang cellphone niya. Chinek ko ang cellphone niya. At pagkatingin ko, wow, ang linis. Wala nang kahit anong apps. Walang bakas ng kahit anong pagluloko. Kumbaga, naka-reset na. Siguro'y napaghandaan niya yun. Para wala akong makita. Para wala akong ebidensya. Pinilit ko pa ring magtanong. At ang sabi niya sa akin, nagsimula lang daw sila nung September. Wow! September! Same month ang anniversary namin. Pero alam mo, DJ Rocky, may nalaman pa akong iba eh.
At dito talaga sumakit lalo yung puso ko. Na para bang, bakit? Anong ginawa ko sa iyo ang mali? At nagawa mo sa akin lahat ng to? Ganun ba kayo kahayop? Para pag sinungalingan ako? Pangit ba ako? Karapat dapat ba akong maloko? And the list of questions goes on. Ang sakit sa puso nang ma-stalk ko yung babae sa IG. At nakita ko ron ang isang video sa highlights kung saan naglalaro sila ng billiards. Yung ex ko, walang pantaas na damit. Yung ginagawa nila, nagbi-billiards. Tinuturuan ni Ryan si Ella na mag-billiards. Yung tipong tutuwad. Something like that. Tumuwad si girl sa gilid ni guy while nakahawak sa pangsargo. Binanggit ko rin yun sa kanya. Pero ang sabi ni Ryan sa akin, marami naman daw silang naglalaro noon. Pero wala eh. Malinaw na malinaw ang mga nakita ko. Dadalawa lang sila dun sa video na yun. Ni hindi nga ako makarinig ng iba pang mga boses dun sa video na yun. Tapos ang sasabihin sa akin ni Ryan, maraming mga tao ang nasa paligid nun. E di sana, narinig ko yung ibang boses pa dun. Binibilog niya pa rin ang ulo ko hanggang sa pagkakataong yun. At eto pa. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila sa trabaho, matagal na raw silang pinaghihinalaang may relasyon. At dahil dun sa nalaman kong yun, naisip ko na i-log in yung TikTok niya sa cellphone ko. Nakapasok ako. Doon ko nakita ang lahat. First message nila, July 28. Pero sa tono ng usapan nila, parang mas matagal pa. Daddy ang tawagan. Mahal ang palitan. Nagpapadala sila ng mga TikTok videos tungkol sa mga motorist hotels. At meron pang isang video doon na nagbebenta ng underwear. Naloka ako dun sa mga nakita ko sa conversation nila. Napakagaling talagang magtago ni Ryan. At dahil sa lahat ng mga sakit na naramdaman ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nag-post ako sa Facebook para ilantad ang paglulokong ginawa ng jowa ko. Kaya lang, binura ng Facebook ang post ko. Tapos nag-message itong magaling kong jowa sa akin, bakit ko raw siya in-expose. Sabi ko, hindi ba kayo karapat dapat na i-expose? Niloko niyo ako. At ang matindi pa dyan, lahat halos na mga kaopisina ninyo, alam nila na may nagaganap sa inyo. May kaibigan din naman ako doon. Bakit walang nagsabi sa akin? Ganyan na ba yung kultura ninyo dyan sa call center? Na okay lang na merong nasasaktang iba? Na okay lang na magloko kayong lahat? Na ito-tolerate ninyo yung pagluloko ng kasamahan ninyo? Na wala man lang maglalakas loob na magsabi na itigil nyo na yan? Nakakasuka.
After noon, DJ Rocky, hindi na siya nag-reply sa akin. Binlock niya ako sa social media accounts niya. And therefore, I believe, nahiwalay na kami. Wala kaming formal breakup. Walang closure. Walang eksplanasyon na kahit ano. Bigla na lang nawala. Then 6 months later, nabalitaan ko na nag-Facebook official na sila. Yes, inilalantad na nila ang kanilang relasyon sa social media. Hindi ko nga maintindihan kung saan sila kumukuha ng kapal ng mukha at lakas ng loob para ipagmalaki ang kanilang relasyon na nagsimula naman sa pagluloko, sa pagtataksil, sa isang betrayal, sa isang pananakit. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang manahimik. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung sakit. Hindi pa rin ako makamove on. Bakit kung sino pa yung nasaktan, siya pa yung hirap makamove forward? Yung wala namang ginawang mali. Ang hirap-hirap umusad. Habang sila na nakagawa ng kamalian, sila pa yung panatag, sila pa yung malaya. Habang eto ako humihingi ng tulong para mailabas ang kwento ko. Gusto kong makahanap ng kahit konting hustisya sa pananakit na ginawa sa akin ng mga taong yun. At salamat DJ Rocky kung mabibigyan mo ng boses ang taong tulad ko na niloko at iniwan na hindi man lang binigyan ng respeto. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Badang. At ito, ang aking secret file. Yang katabi bumbang niya. Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap. Raketera nyo, bulol! Charot, tumindarot. Tumingin nga sa katabi. Oh. Yang katabi mo ba ngayon? Gusto mo? Gusto mong mahalin lalo? O gusto mong sakalin? Charot with harot. Meron ka bang espesyal na pagtingin sa iyong kaibigan? Pero hindi mo masabi ang tunay mong nararamdaman. Dahil natatakot ka na baka hindi ganon yung pagtingin niya sa'yo. Baka isipin niya joke lang kapag umamin ka sa kanya na may gusto ka sa kanya. Baka mamaya kapag sinabi mo sa kanya na gusto mo siya, layuan ka niya. As if may empax ka. O baka mamaya kapag sinabi mo sa kanya, hindi na kayo maging tulad ng dati. Pero ang tanong, kabisyo, mabubuhay ka ba sa takot? Sabi nga dun sa librong nabasa ko, napakaganda ng author na yun. Do not let fear block you from experiencing something great. Ang author nun, DJ Rocky. Mababasa mo yun sa Rocky Secret Files na libro ni DJ Rocketera under CNE Publishing Inc. Do not let fear block you from experiencing something great. Madalas, takot ang nagpapatigil at nagkukulong sa atin. Sa tamang buhay o sa sakto lang na buhay.
Hindi natin alam na kapag pinalaya natin yung sarili natin sa takot, mas malalasap pala natin ang sarap ng buhay. Nandun din naman yung sakit, pero merong sarap. Di ba okay na yun? Yung may konting sakit, pero alam mo pa rin masarap. Charot! With harot. So, subok lang ng subok, kabisyo. Hindi yung puro kasubo lang ng subo. Nang sa gayon, malaman mo din kung merong nararamdaman yung kaibigan mo sa iyo. Na yung kaibigan, pwede rin palang maging kaibigan. Because the greatest and the basic foundation of any romantic relationship is friendship. Ay! Saya naman. From friends to lovers, tapos to strangers. Huwag niyong subukan. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapilang ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikam ng DJ Rocky's Secret Files. "10 years and still no ring." Ayaw niyang magkaroon ng sariling pamilya. 10 taon na kayong magkarelasyon, tapos sa 10 taon na yun ni hindi man nang naglabas ng kahit tansong singsing. Walang planong pagpapakasal. Ay, pag ganyang 10 taon na kami, tapos wala pa ring paglalabas ng singsing, hindi man lang nasusuot yung singsing sa daliri ko, tapos iba yung naipapasok sa akin. Charot! With harot. Tapos iba yung ganon. Ay, goodbye Philippines ka dyan. Iba pa rin kapag may plano para sa'yo. Because, sabi nga, ang dami kong ano ngayon, no? Wisdom, no? Sabi nga, failure to plan is planning to fail. Oh. Or pwede rin, failing to plan is planning to fail. So meaning, pag hindi ka nagplano, eventually, mabibigo ka. Ay. So, sino ngayong talo? Kailangan may plano para hindi ka dehado. At para hindi ka mabigo. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan po bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang DJ Rocky's Secret Files. Hira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hi Kabisyo! Welcome back again to the program Top Secrets. At meron na nga tayong top secret sharer sa kabilang linya na maganda-gandang signal. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ano pong pwede naming itawag sa kanila? Drew na lang po, Drew, ilang taon ka na? 25. 25. Isang lupalop naman galing si Drew. Quezon City po. Quezon City. Alright, Drew, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Drew, 25 from Quezon City. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is, nung 24 years old po ako. Then nung November, no last year lang po nangyari. And then, November 20, ang naalala ko po is mga November 10 po, na, ayun po, nakilala ko po siya sa TikTok po,
Then ano ko po siya, nagkaroon po kami ng communication sa private po. Nagkaroon po ako ng private message, and then nakilala ko po siya ng kahit papaano po. Nung ano po, may halo pong SPG rin po itong kwento po. Nung ano po, nung November 17, naalala ko po siya na nag-meet po kami, first time po namin mag-meet. And then, ayun po, nakita ko po siya in personal, and then humble po siya, and then parang nagkaroon pa agad ako ng attract po. Ayun po. So, na-attract ka dito sa taong to. So, anuhin natin, Yes, no? Paiksiin na lang natin tong conversation natin na to since overtime na tayo. So, ano talagang definite na nangyari sa inyo? Like, ano itong top secret mo na ito? Ang ano po, ang top secret ko po is yung unang meet po namin is may nangyari na po sa amin po, kami dalawa po. Kasi yung nirerentahan yung apartment po do sa parteng pong Tarlac po is hindi ko pa akalain na unang parang pinipilit na po ako yung magkaroon po kami ng pangyayari na hindi po kagandahan po. Alright. And Question ko then- sa'yo, ito bang tinutukoy mo na taong nakilala mo through TikTok ay lalaki o babae? Lalaki po. Lalaki itong pinag-uusapan natin. And Opo, you were opo. so clear about that na ang preference mo talaga lalaki. Tama ba? Hindi naman po sa sa lalaki rin. Po babae rin po na-attack rin po ako. Okay, so you had past girlfriends. Yes po. Okay, nakailang girlfriend ka na in the past? 4 po. Ilang boyfriends? 3 lang po. Uy, madami-dami na yun for a 25-year-old human being. Meron kang 4 na babaeng naging girlfriend at naging 3 boyfriend. So, alam ba nitong mga nakikilala mo o nadidate mo, nagiging jowa mo, na ikaw ay isang bisexual? Nung hindi pa po, yung sa girlfriend po, hindi pa po. Nalaman ko lang po siya, yung nag-break up po kami ng pinakalas ko po. Doon ko nare-realize rin po na sarili ko na na-attack rin po ako sa lalaki rin po. So yun na yung time na nag-boyfriend ka na. Opo. Okay, tapos sunod-sunod na yung 3 boyfriend na yon. Tama ba ako ng pagkakaintindi sa kwento mo? Opo. Alright, tapos nung nasa TikTok ka, meron ka bang intensyon na humanap doon ng jowa o wala lang, for fun lang talaga yun, gusto mo lang makipag-chat? For fun lang po, kasi random people lang naman po yung nahanap po, and hindi ko pa akalain na magkikita rin kami in personal rin po. And then nagkaroon lang po, yung habang tumatagal rin po, parang utay-utay rin po ako, nahuhulog na rin po ako sa kanya. And then pangalawang meet po namin, dito po, nagsabi rin ako sa kanya na gusto ko siya. And then sinabi rin po sa akin po na natakot pa siya magkaroon ng commitment po. Ayun pa yung sabi niya po sa akin. So anong reaction mo dun sa sinabi niya na takot siya sa commitment? Pinipilit ko pa rin yung sarili ko na hindi ko naman po habang parang natatakot, parang binabaliwala ko na lang po yung sinasabi niya po. Tinuloy ko pa rin po. Noong December lang po, parang pinag-isip-isipan ko rin po noon nangyari. Ayun, parang habang tumatagal po, 1 month na rin po kami, di ko na siya pinalagpas na 2 months na rin kasi baka mag-iba po yung way po namin dalawa. Para iba po yung nararamdaman po na namin po eh. Parang situationship na lang po yung kami dalawa na rin po. So sino nagsabi sa kanya na, or sinong nag-initiate na parang tapusin na natin to, ganun? Ako na rin po nagsabi na po sa kanya. So ano learnings mo doon sa mismong naging situationship mo na yun? Ang learning ko po rin po, ganun,
natutunan ko sa kanya rin maging humble po eh. Tapos, family-oriented po yung natutunan ko rin po sa kanya. So Ayun. family-oriented siya Opo. pero hindi kanya mabigyan ng commitment. Kakaloka naman. Opo. Anyway, Ayun po nga. Drew, meron ka pa bang gustong ibahagi sa amin na gusto mong ipaalam sa amin o ilabas dyan sa nararamdaman mo? Parang ano rin po, parang hanggang ngayon pa rin po, hindi ko pa siya natatanggap na mawala sa akin kasi naano rin pa ako, nabigla rin pa ako telepono. Kaso hanggang ngayon na rin po, ang sabi niya po sa akin, namimiss niya po ako. Ay, nag-uusap pa kayo? Sinabi ko na rin po. Opo. So, Ayun hindi po. na kayo nagkikita pero nag-uusap pa kayo? Opo, bihira na rin po. Anong bihira? What do you mean? Kasi sabi mo, di ba, nag-initiate ka na ikaw na tapusin mo na talaga yung situationship ninyo. But then again, biglang, nagkikita pa kayo? Sinasabi mo na nagkita pa ba kayo? Bihira na lang? Or bihira kayong mag-chat na lang? Bihira na rin po. Sa sobrang busy niya na rin po ako, busy rin po ako. Siya yung una po nagparamdam po talaga. Nung nagka-recover na po talaga ako. Nung nagparamdam lang po siya noong February po eh. February lang siya nagparamdam. Pero ngayon, parang nahook ka sa kanya. Wala ka ba ibang nilalandi ngayon? Meron po. Yun naman pala eh. Kaso lang po, unang meet lang, kinabukasan wala na. Mhm. Okay lang yun. At least nakilala mo, tas nagkatikiman ba? Ganon? Wala po talaga nangyari po. Okay lang. At least may nakilala ka. Ang ano lang niya, parang ang gusto niya po, may mangyayari agad. Kaso, ako lang po talaga yung umaayaw. Kasi hindi ko naman po ibibigay kapag hindi ko po naman jowa pa agad eh. Bakit yung isa? Yung nakilala mo sa TikTok? Ayun po, nadala rin po ako doon sa Pogi ba? Pogi o magaling magsalita? Magaling magsalita po. Pero magaling din ba? Di siya magaling po eh. Wala pa daw siyang experience po. Okay, si Drew, sinasabi niya ngayon na hindi siya nagalangan, okay? So, para sa naka-eme niya dyan sa may Tarlac banda, no? Eto na ang sinasabi ni Drew, hindi siya nagalangan sa iyo, kaya bakit kanya panghihinayangan? Anyway, Drew, maraming salamat sa iyong pagtawag. Sana'y mahanap mo na talaga ang iyong one true love. Alright? Sige po, thank you po. Thank you and God Okay po, thank you. bless. Thank you. I think yun yung top secret. Hindi talaga siya nagalingan. Diba? May na-meet ako pero hindi ako nagalingan. Mas magaling pa ako. Ganon! Actually, pwede naman talaga kayong mag-share ng top secret sa akin. Kahit ano pa yan. Kaya lang kasi syempre, diba, we want to fortify or parang kahit papaano medyo prepared naman kayo pag tumawag sa akin. So, every time, diba, na bago kayo tumawag, may briefing muna tayo. Ine-explain ko kung paano kayo sasagot para diretsuhan na tayo na wala na masyadong paligoy-ligoy pa. Para din naintindihan mas clearly nung ating mga kabisyo na tagapakinig natin yung sitwasyon mo. Kumbaga lahat kami nakikinig sa iyo. So, sa mga kabisyo namin out there na gusto pa rin tumawag, no, sa mga susunod na pagkakataon, pwede naman. Pero, bukod sa ayusin nyo muna yung signal ninyo, kahit papano kung makakatulong na inililista po ninyo yung top secret ninyo pagkasunod-sunod ng inyong kwento, mas mabuti po yun, no? Kasi, hindi naman lahat ng tao talagang kaya makapag-express ng sarili nila through words or verbally May mga tao talaga na parang, alam mo yun, kapag nagsasalita na sila, parang mental block sila, or parang may mga tao naman na kapag eto na, parating na, parang, alam mo yun, hindi nila ma-calculate or parang hindi nila mapili kung ano talaga yung mga salitang dapat lumabas sa bibig nila kasi sobrang na-overwhelm sila with everything that is happening in their lives. Parang ganoon. So, tayo bilang tagapakinig, no, sinusubukan naman nating intindihin yung mga dumudulog sa atin ng kanilang top secret, pero
Pero again, this is just a reminder. Excuse me po, expired na talaga boses ko kasi mag-aalas 12 na. Pinilit talaga natin na makatanggap tayo ng tawag kahit overtime na tayo. Pero yun nga, kabisyo, gusto ko lang ipaalala, this is just a reminder na kung tatawag po kayo, kung kilala nyo yung sarili ninyo na medyo nauutal kayo every time you speak up or pag kinakabahan kayo, wala pong problema doon as long as you guys are prepared. So, kung pwede mag-jot down kayo, mag-notes na kayo sa cellphone ninyo, kung ano yung pagkakasunod-sunod, para at least kahit papano, diba? This is a wonderful conversation and that ma-express talaga ninyo kung ano yung mismong gusto ninyong sabihin. Kasi at the end of the day, ang gusto ko lang naman mangyari dito is that ma-express mo kung ano yung nararamdaman mo clearly. Maintindihan ka namin. So, paano ka namin maintindihan if you don't choose the right words, diba? So, you have to really choose the right words and at the same time, mailatag mo sa amin kung ano talaga yung kwento mo. So, kung kinakailangan mo mag-prepare, go ahead. And I always prepare myself every time I go on air. Kasi, kailangan to mental, emotional preparation eh. Kailangan ito, bukas ako talaga na makinig sa inyo. And I'm really trying my best here to be the best version of myself here para naman kahit papano, maibigyan ko kayo ng magandang programa, diba? So, yun lang naman. Sinabi ko lang, hindi ko mapigilan eh. Anyway, kabisyo, bukas ulit magsama-sama tayo alas 7 ng gabi hanggang hating gabi. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Raketera. Tikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Anne's Secret File. Si Anne na merong nalamang napakatinding revelasyon at sekreto ng kanyang boyfriend at ng pinsan nito. May lihim palang relasyon ang kanyang boyfriend at ang pinsan nitong si Julia. At ang matindi doon, nabuntis pa ng kanyang boyfriend ang pinsan nito. Hindi lang isang beses, kundi dalawa. In fairness naman ito talaga yung example na we should really learn from our mistakes. Kaya dagdagan mo. Charot with the rot. Di ba nga, we should learn from our mistakes. So, kung nagkamali ka na nakagawa ka ng kasalanan sa jowa mo, marami pang ibang kasalanan, kaya yun naman yung gawin mo. Charot with the rot. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and valid reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Katrina San Jose. Title pa lang ng storya ni Sender, nanggigigil na ako. Mas nakakagigil pa lang buong storya dahil puro panluloko ang nangyari kay Sender. Tamang-tama ang story ngayon sa mga issue sa social media. Cheating issue. Naalala ko tuloy yung ex ko. Ex ng Lodi ko. Charot with harot. Siguro lang minsan, hindi tayo natututo sa unang pagkakadapa. Minsan siguro kailangan mong maramdaman yung napakasakit na parte sa pag-ibig bago tayo matauhan. Ang masasabi ko lang, Sender, 1 is enough, 2 is too much. Huwag mo nang hintayin maging dalawa pa ang anak nyo bago ka bumitiw sa taong may saltek. Alright? Actually, nakakaloka itong si Rick. Eto naman sabi ng ating kabisyon na si Zell. Hi DJ Rocky, ang makukomento ko lang sa secret file ni Anne. Mabuhay ka at kayong dalawa ng anak mo. Huwag mo nang babalikan pa yung Rick na yon. At kung ano man ang nakikita mo sa social media ni Julia, i-block mo na lang siya. Nek-nek niya. Yun lamang po, maraming salamat from Zell. Eto pa sabi ni Darwin, fool me once, shame on you. But fool me twice, shame on me. And masyado ka nang inabuso ni Rick sa pagpapatawad mo sa kanyang pagluloko. Kasama ng sinasabi niyang pinsan niya na ang totoo'y babae niya. But don't worry, makakarma din sila. Actually, iniisip ko kung talagang pinsan niya yon o babae niya. Pero iniisip ko din, baka pinsan niya or malayong pinsan niya.
And pwede natin siyang tawaging cousin, Tahan. Charot with harot. Ito naman sabi ni Tambay Love. Para sa sender, alam namin na naging bulag ka sa pag-ibig. At sabihin natin naging martir ka. Napakatang mo. Kung sa bagay, nagmahal ka lang naman. At mahal mo talaga si Rick. Tulad ng storya mo sa huli, nakipaghiwalay na siya sa'yo. Nang hindi mo lang nagpapaalam. Nasasaktan ka pa kasi nag-view ka pa ng mga storya nila. At kung ano mang nangyari sa kanila. Kung ako sa'yo, i-block mo na yan. Focus ka na lang sa pag-aasikaso at pag-aalaga ng anak mo. Hindi mo deserve yung ganong klaseng lalaki. Matindi yung ganon. Mismong kadugo ang naging asawa. Hayaan mo na lang ang karmang maningil sa kanila. Move on, block mo na. Yun lamang po. Happy Wednesday. Ingat pa uwi from Tambay Love. Thank you so much, Tambay Love. Ito pa sabi ni Dion Oliva. Wag na siyang bumalik. Patuloy ka lang sasaktan ng Rick na yan. Shoutout po dito sa Diet Camarines Norte. Thank you, Dion. Ito pa sabi ni Charles. Cousin Tahan. Dangerous situation pero ang sagot, masarap siya eh. Charot with harot. Sender, hayaan mo ng boyfriend mo, wala ka nang mapapala dyan. Ito pa sabi ni Jason, yung mga pinsan natin ay mga kadugo natin. Hanggang dun lang yun. Hindi kung saan-saan pa humahantong. Hayaan mo na sila. Take your time muna. Magpakasaya ka. At kung sakali mang masaya din sila sa ginagawa nila, di sila na. Darating din naman yung karma nila. Ay? Hello din po kay Jobert Vertudazo at ang sabi niya rito ay napakalaki naman ang kasalanan ginawa ni Rick at ni Julia. Sana okay lang ang anak nila. Palakihin mo na lang yung anak ninyo, hayaan mo na si Rick. Mga walang yayan. Walang yay din yung mga taong nakapaligid sa kanila. Kinonsinti pa ang mali. Shoutout na lang po sa Bulacan, Overdrive, Grab drivers, lalo na kay paring Marlon Loyola at Marjon Estorgio at Rosenio Mundas. Uy, in fairness dito kay Jobert tumambay pala dito sa tapat ng MBC Media Group Di kita nakita kanina, ikaw pala yung nag-aabang ng mga chicks dyan. Charot. With harot. Anyway, ang dami pa pong nagkomento sa ating secret file for tonight at lahat halos Gina G. As in, galit na galit at gigil na gigil. Dito, kay Rick at kay Julia. Kung talagang may relasyon kasi sila, bakit talaga magpapasok pa ng ibang babae sa buhay? Ang dami kong naiisip actually, like, ginawa ba nilang front etong si Anne para makaligtas dun sa mga chismis na may relasyon sila magpinsan? Ako inisip ko ganun eh. Pero ngayon, since nalantad na siguro na silang dalawa, wala nang hiya-hiya yan. Bagalulunukin mo na lang talaga lahat ng mga kahihiyan mo nang sa gayon, makakilos ka ng normal. Pero in expense of hurting a woman. And in fairness naman dito talaga sa sender natin, epitome of forgiveness. Nahuli mo na may flash drive, nandun lahat ang video ng mga kung ano-anong malalaswang pinaggagawa ni Rick at nung pinsan niyang si Julia. Pinatawad mo. Nagkikita pala ng palihim, pinatawad mo. Na jontis ng anak ang ama, boyfriend mo, pinatawad mo. Akala mo magbabago na nabuntis ka, aba? Buntis din pala si Julia, siya pa rin ang ama, pinatawad mo. Wow! Ibang klaseng pagpapatawad yun. Hindi ko sure kung pagpapatawad ba yun na talagang napatawad mo na siya dahil mahal na mahal mo o kailangan mo lang siya. Yung ganun ba? Kasi naniniwala ako ng pagpapatawad. Hindi ibig sabihin ay pagtanggap. Hindi siya equal to pagtanggap.
forgiveness does not equate to acceptance of the person in your life again. Pwede kang magpatawad pero hanggang dun lang yun. Okay, napatawad kita sa ginawa mo sa akin. Hindi na ako magagalit sa'yo. Mag-move forward na ako pero hindi na kita tatanggapin uli sa buhay ko. And that is how you draw the line. Dun ka mag-create ng boundary para sa sarili mo para maprotektahan mo din yung sarili mo. Kasi kung paulit-ulit na nagsisinungaling at hindi nire-respeto ng tao yung pagkatao mo, yung tiwalang meron ka sa kanya, hindi na ito dapat manatili pa sa buhay mo. Hindi tama na nagtitiis ka sa sakit, lalong-lalo na kung yung tao patuloy na sinisira yung tiwala mo at walang respeto sa iyo. At dito mo mapapatunayan kung meron kang pagtingin na maganda sa sarili mo. Self-worth, kumbaga. Mahalaga na maganda at meron kang pagpapahalaga sa sarili mo. Hindi mo naman kailangan tiisin lahat ng sakit. Yung sakit ba na yun, magkakapera ka? Okay lang, titiisin ko yung pagod, sakit, puyat, basta magkakapera ako, ah. Pero kung tinitiis ko lahat, sakit, pagod, puyat, tapos wala namang balik na maganda sa akin, I don't feel good, tapos wala akong na-earn, sabihin natin character development na lang, hindi rin. So anong growth yung meron? Distraction siya. So, Anne, wag mong kalilimutan ang sarili. Wag mong kakalimutan yung happiness. Wag mong kalilimutan na meron kang halaga. Kung hindi na ibibigay nung taong pinag-aalayan mo ng tiwala at respeto, yung tiwala rin at respeto na nararapat para sa'yo, wala nang tanong-tanong. Babay na agad yun. Kung hindi man lang nagpaalam sa'yo, para maayos na makipaghiwalay sa iyo, etong si Rick, wag mo nang habulin. Ano bang pwede niya maging ambag sa buhay? May pera ba yan? Pwede siguro pang ambag dun sa mga pangangailangan na anak ninyo kasi total ama pa rin naman siya eh. Ako, kung mayroon tayong kayang hut-hutin sa mga ama ng anak ninyo, bakit naman hindi? Maging practical tayo ngayon. Grabe, ang mahal po ng gatas, lalo na kung hindi ka makakapag-breastfeed. Tapos, ang mahal din ng diaper. Ang mahal ng mga bakuna. Kung pipila ka sa center, pwede naman. Pero kapag nagkasakit yung bata, mapa-emergency room ka, ang mahal agad. Tatakbo agad yung bill mo. Nagigets mo, kabisyo? Dapat hindi lang similya yung ambag nung lalaki sa buhay mo eh. Dapat pati yung mga ganyang bagay nakakaambag din. Okay lang kung hindi na kayo magkaroon ng romantic relationship nung tao. Pero yung pagkakaroon niya ng maayos na relasyon dun sa bata, o sabihin nating suporta, pinansyal, malaking tulong na yun para sa'yo. At least makover man lang yung pangangailangan ng bata. Sana pala ginulangan mo na dati pa, no? Charot with harot. Sana, meron kang matibay na support system sa pagkakataong ito kasi mahirap yung pinagdaraanan mo kung mag-isa kang nagtataguyod ng sarili mong anak. Tapos dalawa lang talaga kayo. Sinong magbabantay ng bata kung sakaling papasok ka sa trabaho or kung may online business ka, okay din naman yun. Kaya lang syempre, minsan kakailanganin mo din ng konting break
sa pagiging nanay mo nang sa gayon magawa mo din naman yung dapat mong gawin para mabuhay kayong dalawa. So, you need a really good and stable support system at walang masama na humingi ng tulong at bumalik dun sa mga magulang mo, sa kapamilya mo o sa mga mapagkakatiwalaan mong kaibigan. Because at the end of the day, ito naman yung mga taong hindi ka bibitawan at iiwan sa panahon na ikaw ay lugmok na lugmok. Iwanan ka na ng lahat pero yung mga kapamilya mo talagang nagmamahal sa'yo, hindi yan. Kaya nakakaasar talaga itong mga klase ng lalaki tulad ni Rick. Para nagkakalat ng lahi. Tapos ang tindi-tindi pa, pinsan pa talaga yung kinana, nakakaloka. Sana mabawas-bawasan na kayo sa mundong ito, no? Kumbaga kung si Thanos lang, 'di ba? Kung pipitik si Thanos. Pag pumitik siyang gano'n ang magiging abo, lahat ng mga manloloko. Nang sa gayon, wala na maging sakit sa ulo. Ay nako. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say BRB for top secrets. Bathroom break. Be right back. At ikinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is top. Ay, hindi pala top, sorry. This is Anne's Secret File. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Rated SPG. Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit na kakapanabik, nakakakilite, pampagood vibes, tawa-tawa lang na Rated SPG Top Secret. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we'll listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi din po, DJ Rocky, and sa mga listener natin dyan ng Love Radio. Yon. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Ano na lang po, Chay na lang din po yung itawag niya sa akin. Chay, tama ba? Yes po, yes. Chay, ilang taon ka na? 32 po, 32 years old. Sang lupalop ka naman galing, Chay? From Metro Manila. From Metro Manila. Chay, parang naririnig ko may mga tumutunog-tunog dyan sa paligid mo, Parang nasa loob ka Yes. ng opisina mo, CCTV operator kasi po, may mga tumutunog-tunog lang. May hinaan ba natin yan? Hindi. Hindi, kusa siya talagang tutunog pag bet niya Okay. Basta kapag hindi ka na lang nagsasalita, i-mute mo na lang muna, okay? Tapos kapag magsasalita ka na, tsaka mo na i-unmute, ha? Kasi alam ko namang... Hello? Chay, Yes po. may naririnig na akong kakaiba. Naririnig ko na yung boses ko. Wait. Ayan, antayin muna Hello? natin si Chay na ayusin ang kanyang linya dahil nagkaka-feedback po tayo. Parang kausap ko din yung sarili ko sa kabilang linya. No? Chay, nandiyan ka na ba? Hello. Ayan, Chay, mas malinaw, mas klaro. Okay, so ready ka na, Chay, from Metro Manila na makapag-share ng iyong Rated SPG Top Secret? Yes po, ready na. Okay. Chay, from Metro Manila, ano ang Rated SPG Top Secret mo? Ilang beses may nangyari sa amin ng bayaw ko. Ano? Ilang beses may nangyari sa inyo ng bayaw mo? Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Bayaw mo to, meaning asawa ng kapatid mo? Yes po, yes.
Oh, paano nangyari yun? Hindi ko din alam. Paano hindi mo alam? Bali- Isang araw nangyari na lang ganun? Hindi, actually, DJ Rocky, na ikwento ko na rin to sa inyo sa yung kwento ko. Pero yung ngayon kasi is okay na. Tapos naman na kami na naayos ko naman na yung dapat ayusin. Mas pinili ko pa rin naman yung tama. Ha? Ang ikukwento ko na lang is kasi yung bayaw ko ngayon is meron na naman siyang ginawa malapit ulit sa pamilya niya. And then huling-huli na namin. Huling-huli ko, huling-huli ng ibang pamilya namin. So may ginalaw na naman siya na kamag-anak. Actually, hindi siya kamag-anak. Yung hipag ko, tama ba? Hipag ba yung tawag doon? Kasi kapatid ulit niya, yung asawa ulit ng kapatid niya, is may kapatid. Hipag ba tawag doon? May kapatid, dalaga. Mhm. Nahilo ako Ngayon. bigla, nahilo ako. Okay, yung kapatid ng asawa ng kapatid niya. Tama ba ako? Yes, tama. Okay. Go ahead. Ngayon, meron kaming napansin sa kanila na hindi din dapat mangyari. Mayroon silang movement na hindi talaga namin, na hindi talaga dapat talaga. Di ngayon, What do you mean na hindi meron dapat talaga? Like, nag-holding hands ba sila? Nagyayakapan ng hindi yung, ibang klase? yung the way ng pag-uusap nila is syempre nangyari din siya sa akin. Kaya alam ko kung paano maglaro yung guy. Bakit magaling ba yung guy maglaro? Magaling siya. Magaling sa lahat ng aspeto. Kumain. Ano? Magaling lang siyang kumain pero yung maglaro hindi. Bakit? Pag kumain ba siya, nauubos lahat, ganon? Yes, para siyang hindi pinakain ng magulang, ganon. Parang panggutom na gutom, ganon. Nasisimot, ganon. Hindi ko nga alam kung lalaki ba talaga siya o tomboy siya, ganon. Charis. Talaga? Pero paano kayo umabot sa puntong ganon na, ano yun, magaling ba siya magsalita, ganon? Yes, magaling siya magsalita, ang galing niya ang galing niyang magdala ng pananalita niya, yung madadala ka talaga sa lahat ng sasabihin niya. Saan kayo gumagawa ng ganong buffet, ganon? Siyempre mumut-mut naman. Malapit sa inyo yun. Talaga? Buti hindi kayo nahuhuli. Hindi, syempre alam mo na pag tinawag ka ng kalandian tapos sumasama ka din, ganun. So talaga nangangailangan ka din nun. Hindi naman totally, hindi. Parang din siya, yung parang hinahanap ko yung ginagawa niya na ganun sa akin. Pero single ka ba, Chay? Ha? Single ka ba? Ngayon, hindi. Hindi, yung nung panahon na yon na nakikilabas ka Hindi. dun sa bayaw mo. Ay, hindi rin. Hindi. Kami? Okay kami nung kapatid niya. Hindi. I mean, ikaw. Single ka ba nung time na yon? Hindi rin. So may partner ka nung time na yon? Yung kapatid niya, partner ko. Kasi nga OMG. Grabe. Pero syempre, mas inano ko pa rin kasi naawa na rin ako sa asawa niya. Kasi yung asawa niya is ka-close ko. Nung nag-open na sa akin yung asawa niya, syempre parang na rin naman ako. Talagang mas pinili ko na iayos yung buhay ko. Mas pinili kong maging okay ako kaysa ituloy yung ganong kalaswang ginagawa namin. Sino ba yung tumatawag dyan sa messenger na yan? Sabihin mo sa kanya, mamaya na siya tumatawag ka sa akin eh.
Anyway, so going back dun sa storya mo, natapos yung inyo nung asawa ng Yes, kapatid ng asawa mo or partner mo. Tama ba ako? Oo, nata. Akala ko kasi Oo. kanina, bali kapatid mo, yung kapatid mo tapos inasawa niya. Parang ganun. Akala ko yun. Yung pala Hindi. kumbaga pala kapatid ng asawa mo. Bali asawa ng kapatid ng asawa mo. Ha! Ang hirap na i-explain no, I-describe nun. Parang kailangan ko ng family picture. Family Charot. tree. Family tree and family picture para mas malinis. Anyway, pagkatapos nun, nag-usap pa ba kayo? Eto na nga yung, 'di ba, meron na siyang mas may bago siyang nilalandi ngayon. Which is mas okay sa akin kasi hindi niya na ako kinukulit, hindi niya na ako chinachat. Wala na siyang sa akin, okay na sa akin yun. Kaso nga lang, may issue kasi may biglang nag-chat sa kanila na dun sa babae, tapos sa asawa niya, na parang nagbanta na, hindi naman totaling banta, parang binigyan ng idea yung asawa niya mismo, na bantayan mo yung asawa mo kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos dun sa babae, may nag-chat din daw. Tapos sa akin may nag-chat din talaga din sa akin na sabi niya, alam ko may alam ka, ginaganon ako. Pero hindi ko pinansin. Ngayon yung guy, nagulat ako, tumawag sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya. Kasi yung sinabi niya sa akin na, Chay, may nagte-text kasi dito, ganto ganyan, sinabi niya sa akin. Ngayon sabi ko, so anong tingin mo, ako yung nanggugulo sa inyo dyan? Sabi ko sa kanya. Ngayon sabi niya, pag nalaman ko to is magdedemanda ako. Di sabi ko naman sa kanya, magdemanda ko, wala namang problema, sabi ko sa kanya. Para malaman mo kung sino yan. Sabi ko, wag mo kong pagbintangan dyan kasi okay na ako, sabi ko sa kanya. Mhm. Tsaka bakit mo i-text yung sarili mo, di ba? I-chat yung Oo, sarili mo, guguluhin mo pa yung sarili mo. At saka, yun nga yung sabi ko sa kanya, ba't ko pagguguluhin yung sarili ko, okay na ako, sabi ko sa kanya. Di ngayon, sinasali nila ako dun sa issue nila, which is yung issue namin is talagang sinikreto lang talaga namin, walang nakakaalam. Hindi talaga lumabas kasi nga alam namin na mas malaki yung masasaktan yung pamilya niya, yung kapatid niya, yung buong pamilya nila. Kaya mas kahit gusto ko magsalita, nanahimik ako. Yun lang, yung biglang may ganyang issue na pumutok sa kanila, is dinadamay niya ako. Ngayon, nung umuwi kami sa province kasi may okasyon, hindi ko yung pinansin yung tinanong niya sa akin na yun na issue na yun. Hindi ko pa rin yung pinansin. Ngayon nagulat ako, is papasok na ako ng bahay namin. Yung girl, nakita ko. Wait lang, etong girl na tinutukoy mo, Chay, eto bang girl na tinutukoy mo, ito na yung bago? Yes, yan na yung bago. Okay. Nagulat ako is, bigla na lang lumabas dun sa kasi ang bahay namin is pa-circle. Tapos, nagulat ako, lumabas siya dun sa bahay ng hipag kong isa. Tapos, panay siya sabi sa akin na inaantok na ako, inaantok na. Sabi ko, di matulog ka ako sa kanya. Alauna na, ba't di ka pa matulog? Tapos, nakita ko yung guy, paikot-ikot dun sa likod ng bahay. Di ngayon sabi ko, syempre, nag-sink in na sa utak ko na, ay may may something. May gagawing something, ganon? Yes! Kasi aantukin. Syempre. Aantukin, pupunta sa kama, ganon. Ay, hindi. Wag na. Okay na ako eh. Hindi, yung babae. Sabi niya, inaantok na ako, te. Di ba yun yung sabi sa'yo? Oo, inaantok na daw siya. Yung ganun-ganon. Tapos kada bababa ako, kasi syempre, one na nun. Kasi nagiinom pa rin kami ng mga kasama ko galing Manila. Papansin ko siya, lagi siyang labas na labas dun sa kwarto, tapos sasabihin niya, inaantok siya. Tapos yung guy, ikot din ng ikot. Sabi ko, ano ba itong dalawa na to? Parang hindi siguro sila makatsyempo kasi syempre dami ikot. Tapos ang ginawa nung guy, kasi yung guy may four wheel siya.
Ang ginawa nung guy, sinama niya yung girl. Sinama niya yung girl. Kung kunwari, bibiling ganon. May bibilin daw sila kunwari. Oo, may bibiling daw kunwari, ganito, ganyan. Sabi naman namin ng mga, sige, syempre, hindi ako, na alam ko na yung pwedeng mangyari, hindi ako pwedeng magpahalata. Bakit nangyari na rin ba sa inyo yun? Hindi, Nagsasakyan na rin ba kayo dati? Nangyari naman talaga sa amin yun. Kasi syempre, may nangyari nga sa amin ng bayaw ko eh. Sa sasakyan din? Meron din? Ay, hindi sasakyan. Okay. Hindi ngayon nung sobra-sobra na yung ngayon, labas ng issue. Hanggang sa nagtatanong na sa amin yung asawa. Kasi parang nakakatunog. Sinasabihan ko na lang yung asawa na wala yun, hindi, yun. Kumbaga, inaano pa rin namin na wala. Pero kinausap na namin yung bayaw ko, tas yung girl. Actually, yung girl, dalagi. Yun yung kinakaano namin, dalaga siya. Tapos, alam niyang pamilyado yung guy. Kasi, tas tumira pa siya doon, nakitira siya doon. Pero bakit siya makakatira doon? I mean, ibig sabihin, malapit din na kamag-anak. Hindi, siya may kapatid siya. Yung kapatid niya kasi, di ba yung asawa nung guy, ay yung kapatid nung guy, asawa nung kapatid niya. Ano daw? Hindi, basta yung kinukwento mo nga kanina na kapatid nung blah 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 blah, ganon. I mean, kumbaga parang nasa family pa rin, nasa within, kumbaga magkaibang pamilya, galing sa ibang pamilya, pero kumbaga magkakakilala dahil magkakalapit yung mga magkakamag-anak, parang ganon. Pang ganon na Hindi siya. magkadugo, Tapos, pero magkakakilala dahil kumbaga yung relationship sa between families. Okay, gets. Tapos ngayon, siguro nakakaramdam din yung girl na kasi yung mga ibang bilas ko ba, yung mga ibang bilas ko, hipag ko, is nagtutulong-tulong kami para hindi maging broken yung isang pamilya na doon nga sa bayaw ko. Na mas, syempre, inaayos nga namin yung pamumuhay namin. Tapos may pumasok ulit na another girl. Ngayon kami mga maghihipag ko, ng mga bilas ko, hanggat maaari, pinalayo namin yung girl. Tapos kinausap namin yung girl. Hanggang sa umamin talaga yung girl na yun nga daw, talagang meron nga daw. May nangyari daw talaga sa kanila, ganon. Daw, sabi niya sa amin is yung guy daw yung nanggugulo, nangungulit, ganon. Sabi ko naman sa kanya is kahit mangulit yan, sana hinayaan mo na lang ako sa kanya. Sabi ko din sa kanya, isipin mo, ikaw, dalaga ka. Pwede pang mas maraming mangyari sa'yo, mas may deserving pa ako sa kanya. Kaso nga lang, itong girl, madalas siya mag-post sa Facebook niya na sa wall niya na, iniisa-isa niyo ko. Yung nga ganon, tas hanggang sa nagsalita siya na, yung parang pregi, ganon. Ha? Buntis yung babae? Parang ganon, kasi may ganon siyang post na total binabantayan niyo yung buhay ko, di bantayan niyo rin yung anak ko. May ganon siya. So, nakumpirma ba kung kaninong anak yung dala-dala niya? Hindi lang kami sure. Hindi rin namin alam. Pero ngayon, wala ka ng balita sa kanila o nakikibalita ka pa rin? Nakikibalita pa rin ako kasi nga, syempre, ang inaano kasi namin is yung hipag ko na isa, yung legal. Oo. Gusto nyo protektahan pa rin sa lahat ng mga kasinungalingan ng lalaki, ganon. Oo. Tapos gusto pa rin namin sila na maging, syempre, hindi naman talaga namin totally makokontrol. Pero hanggat maaari, mas gusto pa rin namin na maging okay sila. Oo. Sabi nga namin, hanggang sa nagsasalita na rin ako ng hindi maganda. May time na dun sa GC namin, muntikan ko nang ilabas yung ginawa sa akin. Siyempre, magpipigil na lang ako. Natatempt Siyempre, ka. mahirap na. Kasi sabi ko, okay na ako eh. Kumbaga,
na nalagpasan ko na yung ganyang sitwasyon. Pero honest question, nagkaroon ka ba ng feelings dito sa bayaw mo? Ano lang, wala talaga. Yung ano lang talaga, parang sabihin na natin, ka-LL lang. Ano ibig sabihin na LL? Kubo. Kalibugan. Kabilugan Ano ng lang? buwan, kabilugan. Oh, yes. Parang Kabilugan ng ano lang, buwan. na ano ka lang, kasi yun, syempre meron din naman kami naging problema ng kapatid niya. Na yung sumakto siya na gano'n, na nagkaganon siya sa akin. Hindi, at Pero least yung- natuto ka, 'di ba? Yun naman yung pinakamahalaga sa lahat. Natuto ka. Kumbaga pinigilan mo yung sarili mo. Kumbaga hindi man kayo yung nagkatuluyan, at least kayo yung nagkatikiman, 'di ba? Charot lang, with Darot. Kaso, natikman mo, anak ko. Parang kikiam naman eh. Oh, bakit? Nagtagal ka ba doon? Ano, hindi naman. Oh, hindi ka Siguro naman pala mga- nagtagal eh. Minsan okay lang din naman na magkikiam. Pero dapat single ka sana noon, diba? Pero anyway, wala na tayong Oo. magagawa na hindi na natin may babalik yung nakaraan. Ang kailangan na lang natin gawin ay matuto dun sa nangyari sa nakaraan at And piliin talaga ang tama. ayun, piliin ang tama. Maraming salamat, Shai, ha, sa pagtawag mo sa amin dito sa programang ito. Naway makapagbantay ka na ulit dyan sa binabantayan mong CCTV dahil kanina patunog ng tunog yan. At ang sabi nga nila dito, para ka daw merong cardiac monitor. Nasa ospital ka ba daw nagtatrabaho? At single post kasi talagang mag-isa lang talaga ako. Oh, hindi, pero anyway, maraming salamat sa pagtawag mo. Na-appreciate namin na nakatawag ka sa programang ito kahit na nasa kalagitnaan ka ng pagtatrabaho mo. Sana ay marami kang mahuli dyan sa CCTV tsaka sa buhay. Charot! With Darot. Anyway, maraming salamat, Shai. Good night and God bless. Alright, thank you. At dyan po natatapos ang ating Rated SPG Top Secret. Kinaya mo ba yun? Kasi ako hindi ko kinaya. Parang kailangan ko ngayon ng family tree, ng pamilya ni Chay, pamilya ng kapatid ng asawa niya, tsaka nung kapatid din nung asawa ng bayaw niya. O, diba? Ewan ko! Naguluhan na ako. My brain is shutting down in 10. Dapat yata magre-rest na tayo. Kasi bukas Sabado, ay hindi pa pala ako magre-rest. Kasi tomorrow papasok pa din ako. Wala namang, hello, what is rest day? Walang ganun dito sa amin dito kasi mahal na mahal namin kayo. Gusto namin araw-araw pumapasok kami kahit wala na kami masyadong pahinga. Oo, basta mapaglingkuran lang namin kayo. Sapat na yun sa amin. Oo. Kumbaga, ibubuhos namin yung buong buhay namin sa'yo. Tapos, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Papatayan mo lang kami ng radyo mo? Ewan ko sa'yo. Charot. But anyway, maraming salamat, Kabisyo, sa pagtutok mo sa programa ko at sa akin. Bukas magsama-sama tayo ha, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa programang Retro Sabado. At sa Monday ulit, sama-sama naman tayo para sa Rocky's Secret Files and Rated, hindi pala rated yun. And Top Secrets. Yun lang. So, nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secret.